Isang magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxargen. Welcome sa isa na namang edisyon ng programang Performing and Informing, hatid sa inyo ng Presidential Communications Office, Philippine Information Agency at Information Coordinating Network of Soxargen o ICONSOX. Sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at Regional Director Fryan Abquilan, ako po si Oliver Rivera at samahan ninyo kung alamin ang mga latest development programs, projects and activities ng ating pamahalaan na ipinatutupad sa bahaging ito ng bansa. Tayo po ay mapapanood via Facebook, YouTube at Spotify at maging sa ating mga partner radio stations sa buong Rehiyon 12. And we have with us today ang ating kaibigan, suki natin sa ating programa mula sa Department of Trade and Industry Region 12 o DTI, Assistant Regional Director Mary Ann Morales. Ma'am Ann, good morning. Ang inyong pagbati po sa ating mga manonood. Good morning, Oliver. Mga gandang umaga po sa ating mga nanonood sa PIA, no, sa programa na ito. We are thankful sa PIA dahil sa binibigay nilang opportunity for our agency na maipaalam yung mga serbisyo na available po sa ating ahensya. Opo, ma'am, we will be talking about, for this episode po, pag-uusapan natin business name registration. Alam po natin, January, season po ng renewal and then sa mga gustong pumasok sa pagnenegosyo, very crucial po ito or very important po itong business name registration na programa ni DTI. And meron pa po kayo isang programa, mamaya po introduce po natin. Okay. Para po to start off our conversation, ma'am, can you tell us ano po yung business name and bakit po ito importante? So, ang business name is yung pangalan ng negosyo maliban sa pangalan ng nagmamay-ari ng negosyo. So, separate siya. Yes. Magkakaiba siya sa pangalan ng nagmamay-ari. And this is provided sa atin sa Act 3883. So, medyo matagal na. But there are amendments on the DAO 18-07 which is amending gearing towards the modernization. So ngayon yung ating BN very important sa atin dahil ito yung ating pangalan ng negosyo para sa atin. Kung titignan natin yung ating business name certificate is parang katulad na rin sa ating birth certificate kung saan makikita ang ating tunay na pangalan ng ating negosyo. Tsaka magiging, kumbaga yung business nila magiging official, tsaka ma-recognize na siya ng law. Ma'am, sino naman po yung required na mag-register sa business name? So, lahat naman pwedeng mag-register, especially yung ating mga individual na entrepreneurs na kinakailangang mag-register ng business nila. Maliban lang po yung ating mga corporation, yung ating cooperatives na kung corporation sa SEC registration, ang cooperatives naman sa CDA. But basically, for sole proprietors, yung ating mga negosyante na gustong mag-register, maaari po silang mag-register with the business name registration ng Opo, ma'am, DTI. age natin, age requirement. Meron tayong age requirement, syempre yung 18 years old. Yeah. Oo, yan naman yung ating legal Oo. age. And dapat din Pilipino sila, no? But there are instances na allowed naman yung ating mga foreign nationals, but they have to undergo yung process sa Foreign Investment Act, separate from the business name registration na medyo mabilis lang. Opo. Ma'am, usually dito po nagkakaroon ng kalituhan. Once an entrepreneur o yung business man, gusto niya, nakaregister na po siya ng business name niya, pwede na ba siya mag-operate kaagad ng kanyang business? Actually, ang business name, kung titignan natin yung certificate, nakalagay doon, this is not an permit to operate. So, babasahin natin doon. And therefore, kung yun yung nakalagay doon, hindi pa siya pwedeng mag-operate. So, kung gusto niya mag-operate, kinakailangan niyang kumuha muna ng permit from the local government unit in order to operate. So, business name lang yung pinanghahawakan niya. But this is also a requirement para makakuha ng mayor's permit and later on para din maka-register with the Bureau of Internal Revenue. Kumbaga, first step lang si business name. Yes. Kumbaga, sinisecure mo lang na yung, ito yung pangalan ng business mo. Yes, kasi yun yung dadalhin mo tuloy-tuloy kung magtutuloy-tuloy ka ng iyong negosyo. Opo. Ma'am, doon naman po tayo, walk through tayo doon sa process for registering a business name. Para po sa kaalaman ng ating mga manonood, baka may mga gustong humabol, magparehistro ng kanilang mga business for 2026.
Yes, 2026 talaga, January, Mm. karamihan ng ating applicant for business registration marami-rami, no? Yeah. And ang ating proseso naman is online na talaga siya. Mm. But then again, there are some individuals or entrepreneurs Mm. na hindi talaga sila marunong pa na Oo. mag-navigate sa ating online service, then they can go sa DTI office for assistance, no? In filing their business name registration, pero doon pa rin tayo sa Online online pa na rin. So sa mga ginagamit negosyo center natin. sila pwede lumapit, ma'am? Opo, sa negosyo center and also sa ating mga provincial offices. Opo. Ma'am, dun sa online registration natin, ano yung mga kailangan natin? Sige, isa-isahin po natin. Oo. So wala naman tayo masyadong kakailanganin, no, Opo. sa pag-register nila. Kung online sila, dire-diretso naman yun, no? Dire-diretso yung filling up ng form wherein they can get the TRN, yung transaction reference Reference number. number, na yun yung gagamitin nila whenever kung sakasakaling naputol, no, yung pag-apply nila, then pwede nilang balikan yung kanilang application. So yun yung sa proseso sa online, ano. Sa ano naman sa ating kung pupunta sila sa ating In mga person? negosyo center, mas maganda, no, na may dala-dala silang valid ID para naman malaman ng ating mga business counselors or DTI staff na sila talaga yung nag-a-apply, no, ng kanilang kwan. And kung meron pa sila other documents pertaining to their negosyo para ma-advise sila ng mabuti, mas maganda na dalahin na rin nila yun. Opo. Yung website po natin, bnrs.dti.gov.ph. Yes. Ma'am, napag-alaman po natin na sa business name registration, nakadepende po siya sa territorial scope. Ano po itong territorial scope na ito, ma'am? Yes. Una-una kasi dati-rati, parang ang ating business name registration is nationwide lang Yes. siya. So wala siyang territorial scope. But may mga amendments na tinignan para medyo makontrol natin Yes. yung ating registration ng BN. Meron ng territorial scope na una sa barangay. Okay. Kung you will be operating in the barangay at wala kang plano na mag-open ng branch or business mo sa other barangay, then you get yung barangay. Barangay level lang. Okay. Yes, oo. So magagamit mo lang within the barangay. So kung may plano ka naman na magnegosyo sa city or municipality, Okay. siyempre pwedeng marami, no? So, pwede kukunin mo lang, isa lang din na business name registration. And then also, kung regional, covering several municipalities Provinces, oo. o provinces, no? So, regional ang kukunin mo. And talagang, kung talagang gusto mo Malakihan. Yeah. you will be participating sa mga yung mga PhilJebs na mga bidding. So, you can also get yung ating national na Oo, na scope. Ma'am, magkano naman po yung babayaran? Depende dun sa territorial scope natin para sa kaalaman nating viewers po. Oo, Sige for po. our barangay, 200 pesos. Okay. Sa city or municipality, pareho lang yung kanilang level is 500 pesos. And for the regional, it's 1,000 and national is 2,000. Pero lahat ng ito, meron sayang additional na 30 pesos for our documentary stamp tax, no? Opo. Doon naman, ma'am, sa mga late na magpa-file, may mga ano ba? May mga penalties ba or charge? Actually, ang may penalty yung late mag-renew, no? Okay. Oo, kasi meron siyang period na 5 years. So kung late ka nag-renew, yun yung merong penalty. Pero yung mga bago, it's only yung ating registration fee plus the tax na dapat nilang babayaran. Klaro natin, ma'am, yung business name natin, registration is good for 5 years and Yes. then i-renew with I-renew siya. Pwede siyang i-renew mga 18 months prior to its expiration or during the expiration natin na period. Apo, ma'am, dun meron tayong natapos na tayo dun sa mga payments, pwedeng online yung payment, pwede rin through land bank. Pero doon naman tayo, ma'am, sa when choosing a business name. Ano po yung mga importanteng tandaan sa pagpili ng business name natin? So, syempre, yung business name natin dapat talagang pinag-aaralan natin, no? Yes, Kasi oo. dahil Ito yung dadalhin mo eh. dadalhin mo. So, dapat hindi siya scandalous, no? Hindi rin katawa-tawa. And then, hindi rin malicious. Okay. Or marami pang iba na bawal, no? Opo. And example lang, kung pipili ka ng BN, halimbawa, it's a restaurant, tapos Okay.
ang iyong initials is LBM, parang hindi naman bagay, no? Okay. LBM. So titingnan natin yung ating pangalan natin, babagay rin sa ating mga negosyo. Tsaka yung mga misleading words, ma'am, na example, company, corporation, cooperative, bawal. Bawal na yon dahil Oo. ano naman dahil sole proprietor ka naman Okay. So, And bawal may yung mga marami ganun. pang binagbawal, may mga listahan but definitely hindi ko na i-enumerate no kasi medyo marami-rami Marami yung nailagay na na Opo. listahan na Ma'am, pinagbawal. usual din ito na practice. Mga business owner natin, alam natin, busy talaga yung mga yan. Pwede bang iba yung mag-file ng registration nila? In Pwede- behalf of the owner? Yes, pwede naman provided meron siyang authorization, no? Hmm. So, yung authorization niya is nanggaling sa may-ari and the form that will be filled up is also signed by nung may-ari, owner. no? Okay. Yung owner. Para tingnan natin yung signatory is also the owner. Pero kung siya ang pipirma, hindi po pwede yun, no? Okay. Ma'am, may common question. Nagkamali siya ng spelling during the business name registration niya. Pwede pa ba ma-correct yun? Siyempre may mga Typographical errors, oh. typo errors, pwede pa namang ma-correct. Meron naman tayong help desk no na sa BNRS so ipadala lang po nila BNRS help desk at DTI phmail.dti.gov.ph no. And then sabihin nila yung correction as well as they also send their government issued ID para ma-validate natin na sila mismo yung gumagawa ng correction sa kanila. Opo, ma'am, na-mention niyo na po kanina yung renewal 180 days before yung expiration niya. Paano naman po, ma'am, dun sa mga gustong mag-cancel? Cancel or mag-cease na sila ng operation, gusto na nila ipa-cancel yung business name po nila. Pwede ba yun, ma'am? Pwede naman, pero ang proseso niya hindi na sa online, no? Okay. Kinakailangan na ito sa ating provincial offices ang approval natin because this will be validated, check also ng ating BNR in charge plus duly signed by the provincial director. So hindi tayo pwedeng basta-basta lang mag-cancel but titignan mismo kung talagang reasonable ba ang iyong nailagay doon para mag-cancel ka ng iyong BN. So, hindi lang basta-basta na gusto ko lang magpalit ng pangalan, ipaka-cancel ko. So, dapat may kaakibat na reason. Oo, dapat justified naman Justifiable yung siya. Opo. Ma'am, tapos na po tayo dun sa walkthrough natin on business registration. Doon naman tayo sa data. Para po sa kaalaman ng ating mga mamamayan dito sa Region 12, mayroon po ba tayong data on business name registrations nung previous year po natin, 2025? So for 2025, for DTI, no, Region 12, Yeah. ang total registration na ating number ng registered firms natin is 45,983. So medyo marami-rami no Marami-rami for na. the region. And karamihan dito is yung bagong application, no, bagong registration which is 87% naman ng ating total volume ng application and yung renewal natin is about mga 13%. Okay. So all in all, 45,983 yung for 2025 natin na Opo. register. In terms of territorial scope naman, ma'am, dito sa base sa number na to, ano yung pinakamarami? Siyempre, marami talaga yung sa barangay natin, Yeah. no? Kasi yun yung medyo affordable. And then, doon din, no? Doon din nakalocate yung ating mga maliliit na negosyo. Sabihin natin mga sari-sari store. Sari-sari stores. Sa barangay, tabi-tabi yan Karinderya. sila, no? Karinderya, mga restaurant. So, karamihan talaga is, the barangay, no? Barangay. Tsaka dun sa mga startup, mas preferred nila, ma'am, na dun muna sila sa barangay level. And then, probably by the next year, gusto nila expand na sila. Oo. So, pwede yun, ma'am. Pwede naman, pero ang application nila mababago na, no? Okay, so kukuha i-update kukuha na sila for city or municipality or regional naman. Opo, ma'am, in terms naman po sa industry classification, anong mga sectors yung currently na malakas dito sa natin? Based on the Philippine Standard Industrial Classification po natin.
Syempre, PSIC. kahit na hindi tayo mag-ano, no, wala tayong figure, makikita natin that yung mga retail and Retail trade, talaga. opo, retail and trade, and also may mga service din, yung mga repair shops and service, repair service providers. So din ito yung natin. pinakamalakas na mga industries dito sa atin sa Region 12. Yes, Opo. oo. Opo. Kamusta naman ma'am? Saan siya na-distribute itong mga business landscape natin? And alam natin si General Santos City, isa sa pinakamalaking role in terms of our industries. Kasi mostly doon nakalagay yung mga malalaking industries natin. Ano yung role nun ma'am? Sige po. So talaga ang Gensan ang may pinakamalaking, hindi naman sila yung may pinakamalaking contribution, no? Yeah. But kung titignan natin, maliit lang sila, it's a city, and ang kanilang BN registration is 6,171. So malaki-laki. Okay. For Cotabato Province, 9,800. Malaki. Oo, Okay. more or less. Okay. South Cotabato sumunod na 6,000 plus. Okay. Sultan Kudarat mga 4,000 plus, and Sarangani Province yung medyo Oo. maliit-liit pa considering na medyo malayo yung lugar nila. But definitely karamihan po ng ating malalaking Yeah. establishments ay makikita natin sa General Santos City. At parang sila yung ano natin para yung sinusundan, no, ng ekonomiya. Sila yung nagdedetermine ng ekonomiya ng ating region. So, most probably, ma'am, by 2026, ito ay lalago pa. Sa nakikita nating trend na every year, pataas ng pataas talaga yung gusto mga magnegosyo. Yes, yun talaga ang gusto nating Yeah. mangyari, no, Opo. na karamihan sa ating mga individuals here would also be engaged in the business. Kahit na siguro yung mga empleyado ng gobyerno later on, no, pwede rin silang magnenegosyo. Opo. Ma'am, next topic po natin, ito po yung isang programa ninyo. Ano po itong iReg? Ano? iRegis. iRegis, okay? iRegis. Bago to sa pandinig ko, ma'am. Opo. Oo. Bago rin sa pandinig. This year lang ito, ma'am. Actually, matagal na ito. Ang integrated registration ito sa Fair Trade and Enforcement Bureau. Matagal-tagal na rin. But then again, so gusto ko lang ipasabihin sa kanila that the services na provided here, yung sa sales promo, repair shop, meron silang import, sa importation, no? Import, and then also yung sea freight forwarders, kasali din, and later on yung ating private emission testing centers. But then again, although matagal na sila, but for Region 12, i-roll out pa, no, yung paggamit ng system, particularly sa sales promo, and then yung sa ating shop and service accreditation, which will be rolled out ngayon pa pong February 2026, no? Okay. So, inaantabayan na natin yung pag-roll out ng head office ng mga services na maging available in the regions and the provinces. Opo. No? Ma'am, isa sa mga target nitong iRegis is ma-solve yung paglipat-lipat ng mga website na pupuntahan or yung mga complaints ng mga public. Para siyang one-stop shop? That is the intention talaga ng ating application, no? Yung Okay. iRegis. Kasi nga, sabi ko kanina, several services ng DTI are also available na sa ating iRegis. And talagang, syempre, kung nandyan na sa isang website lang, hindi ka na kinakailangang maghanap pa ng other website para mag-apply for registration. Opo. Ma'am, naririnig din natin may mga fake permits and mga kolorum ng mga shops. Paano po nakakatulong si iRegis para ma-verify po itong mga ito? May mga QR code daw po na nilalagay, ma'am. Ito, mas madali na lang sa kanila na i-scan siguro. May QR code, ganun po. Opo. Okay, with the technology, kailangan lagyan natin ng tatak, no? QR code para ma-check natin yung whether totoo ba, no? This is issued by the yung appropriate agency. So Yes. doon sa ating QR code, mache-check, makikita, no, yung details and specific information ng Pag hindi siya nag-match, ibig sabihin, fake ito. yes, baka gawa-gawa lang, Opo. no.
Sige po. Ma'am, medyo nauubusan na po tayo ng oras. Marami na tayo na pag-usapan. Before we end, ma'am, baka may mga iba po kayong announcements or calls sa ating public before we end our program. Yeah, okay, thank you very much sa PIA, no, Oliver. Panawagan lang natin sa ating mga negosyante that sundin natin yung mga regulations like kumuha tayo ng business name and then kung repair shop, magpa-accredit po tayo sa DTI which is a requirement for operation. Also, kung sales promo, wag tayong mag-promo na walang approval ng DTI, ano? So, this is for the benefit naman ng ating mga consumers. So, in DTI, we would like to protect our consumers. That's why may mga regulations tayo na ini-implement for their protection. So, sa ating consumers na talagang maging mapagbantay and always check on the website ng DTI and also you can visit the nearest DTI provincial office or you may also call up yung ating mga provincial offices as well as yung ating mga negosyo centers in the municipalities. Sige po, maraming salamat sa ating guest from the Department of Trade and Industry, Assistant Regional Director Mary Ann Morales. Sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at Regional Director Fryan Abquilan, ako po si Oliver Rivera. Maraming salamat at isang magandang araw, Soc Surgeon.